Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, peace be with us all. Peace be with you. Peace be with us. Peace, kapayapaan. Ito ang unang pagbati ni Jesus sa mga tao o sa mga apostolis, sa kanyang mga alagad, bawat na siya ay magpapakita. Peace be with you. Kaya nga sa panahon ng misa, nandoon yung bahagi ng misa, banal na misa, saan nagbabahagi tayo ng kapayapaan. Peace be with you. Sana ang peace na ito ay tunay na kapayapaan. Hindi lamang isang pagbati, hindi lamang isang friendly gesture, kung hindi talagang isang pagbabahagi ng kapayapaan. At ito ang ating panalangin ngayong muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang peace be in the Middle East. Peace be with Trump. Peace be sa mga pinuno ng Iran, Iraq, Israel, Presidente Marcos at lahat ng mga lider ng bansa. Sana maghahari ang kapayapaan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Mga kagabay, batay sa ating pag-aaral, batay sa pag-aaral ng inyong kagabay, may dalawang gantimpala na binigay ang Ama kay Jesus dahil sa kanyang pagiging masunurin na anak. Ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa ating kaligtasan ayon sa kagustuhan ng Ama. Si Jesus ayaw niyang mamamatay siya. Sa hardin sa Getsemani, umiiyak siya. Pinagpawisan ng dugo sa sakit ng damdamin, sa sakit ng kanyang naramdaman. Ngunit sinasabi pa rin niya, your will be done. Masusunod pa rin ang iyong kagustuhan na ayaw ko masakit ito. Ngunit masunod pa rin ang iyong kalooban. At hanggang sa kanyang pagkabayubay sa krus, sinusunod niya ang kagustuhan ng Ama. At sinasabi niya sa isa sa huli kanyang mga salita, sa pang-anim na salita ng ating Panginoon, sa anim ng huling 7 wika, ang sinasabi niyang, matapos niyang sabing pinapabayaan siya ng Ama, sinabi niyang, naganap na, natapos na. Hindi yung finish, kundi nasunod ko na, natupad ko na ang iyong utos, Ama. Consumatum est, nakonsumo na, wala nang natira. Naibigay ko na, natapos na, nasunod ko na yung kagustuhan. Yan, ganun ka masunurin si Jesus. At ang huli niyang salita, Ama, sa iyong mga kamay, ihabilin ko ang aking kaluluwa. Sana magiging katulad tayo ni Jesus. Sa anumang problema, sa anumang ginhawa, sa anumang kalusugan, sa anumang sakit, lagi nating iisipin na ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang babawi. At balikan natin ang mga gantimpala na ipinagkaloob ng Ama kay Jesus dahil sa kanyang pagiging masunurin. Masunurin hanggang sa kanyang kamatayan. Kamatayang
nakapako sa krus. Unang gantimpala na tinanggap ni Jesus ay ang kanyang muling pagkabuhay. Muling nabuhay si Jesus ayon sa Eskriptura sa katatlong araw mula ng kanyang kamatayan. Muli bumangon si Jesus sa mga patay. At ngayon, siya ay inakyat sa langit. He is ascended into heaven. Inakyat siya sa langit. Hindi siya umakyat sa langit. He is ascended into heaven. He did not climb to heaven. He did not go up to heaven. Inakyat siya sa langit. Inakyat siya ng Ama. So, inakyat siya sa langit at siya ay inaluklok sa kanan ng Ama. At darating ang araw na siya ay muling babalik sa sanlibutan upang hahatulan tayo, buhay man o patay. Yan ang ating resurrection. Ang pangalawang gantimpala ng Ama sa pagiging masunurin ng anak. Tayong mga kapatid ni Kristo, the brothers and sisters of Christ, tayong mga alagad ni Jesus, tayong mga naniniwala kay Kristo ay magkakaroon ng sariling resurrection, ng sariling muling pagkabuhay. With due respect, with due courtesy, doon sa mga hindi naniniwala, doon sa mga nagsasabing pagmamatay ng tao, wala nang babalikan, wala nang anumang mangyayari. A living period. Tuldok. Wala. Hindi tayo namimiwersa, hindi tayo namimili. Pero naniniwala tayo na itong si Kaigay at tayong lahat ay mayroong muling pagkabuhay. Dahil kung walang muling pagkabuhay, walang hatol na darating sa atin, walang pangalawang pagdating ang Panginoon, bakit kailangan pang may kulungan? Bakit kailangan pang may mga abogado? Papatay na lamang tayo. Total, wala namang mangyayari. Kung mamamatay tayo, wala namang mangyayari. Wala na. Yan ang paniwala na hindi natin maaaring questionin. Pero tayo naniniwala tayo. Kung walang muling pagkabuhay, ano ang halaga ng relihiyon? Bakit kailangan pa natin magpakabait? Bakit kailangan pa ang pagsisisi? Wala naman tayong iisipin. Yan ang ating paninindigan kung bakit tayo ay naniniwala sa ating muling pagkabuhay. Walang sapilitan. Libre ang maniwala, libre ang hindi maniniwala. Ngunit, ang ating pananaw dito ay ang katotohanan ng langit at ng impyerno. At ito ang dapat nating paghandaan sapagkat tayo ay naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus, sa kanyang pagkaakyat sa langit, sa kanyang pagkaluklok sa kanan ng Ama, at sa kanyang muling pagbabalik.